Mga kababayan ko, malapit na ang Pasko. Kaya ako naman nandito sa Davao because alam ninyo na taga Davao ako at dito yung pamilya ko. Tradisyon naman sa Pilipino yan o sa lahat na you have to be with your family. Birthdays, mga events sa buhay ng tao na may significance sa family. Ngayon, ang atin na lang is itong dalawa. Unahin ko lang yung pulis, nakita ko yung TV. Baka na hindi ninyo talaga nakuha, ha? Pero I don't think that isa lang itong klaseng pulis na to. May sakit ito sa utak, tupak. And I'm just wondering why he was able to nakalusot sa neuro. You could detect a person by the way he answers in mga test sa neuro. Tarantado yung gago na yon. Di ba sinabi ko, you do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be a hell to pay. Yun ang sinabi ko sa aking sona. Ang akin dito, ulitin ko, do your duty, enforce the law. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. Sinabi ko, I think a dispute of land or boundaries, something, a right boy. Tapos ano, parang itong kayong mga pulis, ha? Mahal ko kayo kasi nagtatrabaho kayo. Nakita naman ninyo kung gaano ko kayo kamahal. I went to the extent of going to Hulo to just pay homage to the bravery of our policemen and soldiers. Pero kayo may mga sakit, may mga tupak. And I am sure that by now, he should not be allowed to go out because double murder yun eh. Double murder is a serious offense, a grave offense. So, from the time you are arrested up to the time that you are hailed to court to answer for the death of those two persons, innocent ones, walang bail ka. So, pag nahuli ka, diretso-diretso na yan. And I don't think that you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV, pati ako napanganga. Kawala-walang kwenta. That's unfair and brutal masyado. Kung ako ang nandiyan, ewan ko lang. I don't, pero I do not like oppression. At yung tao, nagpapahirapan yung tao. Usually kasi itong police, you tend to exhibit your authority even in matters not connected with police work. Yung mga away-away. Karamihan niya mga police yan, nagbinubugbog yung asawa. So kung kayong binubugbog ng asawa ninyo na pulis, pumunta lang kayo sa Malacanang, kaya ipatawag ko yung pulis, bugbugin ko yan sa harap mo.
Para magdemanda, ihulog ko na lang sa Pasig. Maggago kayong putang ina. I was, ang pagmamahal ko sa trabaho lang natin, you do something which is not out of the ordinary, like just pulling a gun and shooting people. You must be. Ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yan. Like to call the PNP, be sure that he is detained. He should not be allowed to go out. Kasi serious offense yan. There's no bail. So, hindi makabail yan. So, diretso-diretso na yan. Mr. President. Yes, sir. Yes, sir. Magbigay lang po ako ng update dito po kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Ito po yung namaril sa Panikitarlac. Today po ay na-inquest na siya sa... Na-inquest na po siya sa Tarlac Provincial Prosecutors with 2 counts murder. At within the same day po ay na-file ang kaso sa Regional Trial Court ng Branch 67 Panikitarlac. Criminal case 313-20 and 314-20. Siya po ay under the custody now ng Chief of Police ng Panikitarlac at sisiguraduhin po namin na talagang hindi ito makakatakas at mai-serve yung justice. Meron na rin pong admin case na sinimulan ang Philippine National Police. Ito po ay isang isolated incident at we do not tolerate itong ganitong klaseng gawain ng police. Nakakasira sa maraming magandang ginawa ng ating kapulisan, lalo na ngayong panahon ng pandemic. I agree with you, Secretary Anyo. Alam mo, bihira ka makakita ng ganito. And you can only find this in people who are crazy. May tupak sa ulo ang, you do not. Ako, nang bubugbog ako kasi may kasalanan ka. Pero hindi ako nagbabaril ng tao. Paano mo, may karamihan dyan, mga asawa. Uwi sa bahay, lasing, tapos kung hindi magbirayan yung asawa, yung mga anak. You know, I take things personally. Maski na presidente na ako. Pag may magsumbong sa akin ang asawa ng anak na binubugbog sila, lalo na hindi pa nag-intrigo ng sweldo, dito ka sa akin. Mamili ka. Ayun palang namatay is a mother, 52 years old, pati ang anak na 25, ang anak 25 years old, anak na lalaki. I agree with the General Anyo. Hindi ito this is just one of those things na bad break sa buhay ng tao. Hindi ito ginagawa ng... May tupak talaga ang gagong putang ina niya. Okay, ako kung nandyan ako, hindi ako magpahero ha. I'm not trying to be pass myself as a hero. Pero pag nandyan ako, hindi ko talaga kayong yung mga kababayan ko, itong COVID program, napag-usapan na natin ito. We have talked about this and for so many times, for the nth time, I said I only delegate to one person. There can be so many negotiations. Walang problema. But at the end of the day, your negotiations
all your documents must pass the standard set by General Galvez. Ganito yan. Wala akong basta sa kanya lahat. Presyo. Kung anong medisina. Ganito naman, magpresyo ng mahal. Wala naman. Kasi dito kamunyo sa mura na pareho lang naman bakuna. Ako, I'm not partial to any, but maraming mga bayan na may puso sa kapwa nila tao. And we will one of these days see the results of their endeavor to help us. Ulitin ko, wala akong kinikilala. You can negotiate, you can whatever. Sign documents for the delivery, but at the end of the day, isang tao lang talaga ang binigyan ko niyan, si General Galvez. It begins and ends in his table. Walang, kaya sabi ko, hindi ako mahilig ng marami. I was assured by the budget Secretary Abisado that we have the money to pay. Oh, wala. O, di okay. Sabi ni Abisado, may pera daw. Sabi ni Dominguez, may pera. O di kaya natin. So wala problema. Ano bang problemahin natin? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong makinig dyan sa mga radyo, yung mga chuchuwari-wapap. Walang ginawa yan kung hindi mag-intriga, magsira. Dito lang, makinig lang kayo sa akin. Total, ako man ang di ba ako ang hinalal ninyong presidente? So I'm supposed to solve problems for you, for the people. Makinig lang kayo. Total na wala kayong narinig sa akin na may kalukuhan ako ng mga transaksyon. Wala. Lahat ng papel sa gobyerno na which has something to do with money transactions, ganon, hindi dumadaan sa table ko yan. It starts with the cabinet member, project niya, it ends there. Magbili siya, Delphin, Lorenzana, magbili siya ng aeroplano, helicopter, hindi ako nakikialam. Ang akin ang resulta. Why? Because I trust them. Why? Kasi pinili ko sila, kasi kilala ko sila. Yan ang ano dyan. So, bakit nandito pala I forgot that General Anyo is here. And the police is under him. So si General Anyo na ang magbahala doon sa ulol na yun. Kung pirituhin niya yun, mas magbuti. Itong COVID, maghintay lang kayo. I said, there's ilang Pasko kayo nag-celebrate. Ngayon, isang Pasko lang hinihingi ko in behalf of the nation because walang magandang lalaki dito pag may COVID ka, may sakit ka. I just related to the last time husband and wife na nilibing na lang yung asawa. Ang asawa ang una nihatid sa ospital. Yung lalaki, husband, was feeling lousy that day. Following day, tumawag na siya sa mga kaibigan doktor. Hirap daw siya huminga. I think he called one doctor. I think it's Tesoro. Pinsanibong na doktor.
Tinawagan niya at 12:14, 12:48, at 1 o'clock. Sabi niya sa ano pa, hirap daw siyang huminga. 12:48 at 1 o'clock, 1 plus, 1 after 1 hour siguro, o patay. So hindi na lang sinabi doon sa asawa na namatay kasi inilibing na lang. Thereafter, ang asawa was also suffering. Namatay rin. Kaya sabi ko, it's a sad story. I repeated it because para pumasok sa isip ninyo how important it is to do everything to avoid being infected with COVID-19. Yung mga tao na masakit, may sakit sa ulo, dapat yung pulis ang na-COVID ang buang. Pakainin ninyo ng COVID yung ulol na yun. Ako ulitin ko, mahal ko ang sundalo pati pulis. Alam mo bakit? Buhay ang tinataya nila. At ang sundalo pati pulis, ginagawa lang natin ng boy. Parang houseboy. Magbaha, nandoon ang pulis, nandoon yung Marines, nandoon yung Coast Guard. Pag landslide, ang sabi kot-kot sa, sabi Tagalog kot-kot, yung hukay. Ang maghukay doon sa landslide, tinamaan, police, military, Coast Guard, bagyo, sunog, magpakamatay. Kaya, alam ko ang trabaho, mahalin mo sila kasi buhay ang alay nila sa ating bayan. Ganoon ako. Huwag ninyong isali ang pagmahal ko sa pulis, yung mga gagong pulis o gagong military, for that matter. So, remember, again, umpisa na tayo. I'll just lay the predicate. Karamihan, at ano na ba ang sitwasyon natin? Makakuha ba tayo ng bakuna? Hindi. General Galvez will answer the question. It is your turn, sir. Sir, Mr. President, my fellow cabinet members, Senator Bongo. Sir, for this evening, may maganda po tayong balita dahil kasi baka may matapos po tayo ng mga kontrata this coming December. And I will present to you some of the highlights of the negotiations that we have undertaken. Maganda po, Mahal na Presidente, dahil kasi talagang nakisama po yung ibang mga countries at saka manufacturers sa clarion call na ginawa niyo po. Next slide, please. Mahal na Presidente, yung inyong mga speeches during the UN Convention at saka ASEAN Convention po natin, mukhang tumimo po sa mga puso ng mga countries at saka mga manufacturer. Yung inyo pong sinabi na we are not safe until everyone is safe, na nagpapahawatig na wala tayong iiwan, at saka po yung sinabi niyo po sa UN Convention na if any country is excluded by reason of poverty or strategic unimportance, this gross injustice will haunt us or will haunt the world for a long time. Every negotiation po, yan ang ginagawa po namin, parang opening statement. And then, natutuwa po kami, Mr. President, marami pong positive results. At ikukwento po namin sa inyo.
Ang naging positive result po nito, yung mga may-ari po ng kumpanya at saka po yung mga country rep, they agree on strong support on non-profit, no loss concept. Ibig sabihin po na ibababa po nila yung tinatawag na presyo. Katulad po ng ginawa ng AstraZeneca. That they peg their price to only $5 a shot. Or more or less, siguro po mga aabot lang po ng 500 pesos po na sa dalawang shot na po yun. And also, yung tinatawag nating equitable access for the poor and yung long-term commitment and flexibility of contract. Lately, sir, nakausap ko, sir, yung country rep ng Serum India Institute. At sinabi niya po sa akin po, sir, na sabihin ko po sa inyo na he will comply with RA 9184. At ngayon po ay kinakausap niya po ang pinaka-head office na sa Serum India na hindi po sila hihingi ng cash advance. Ibig sabihin, yung lahat po ng transaction po natin magiging flexible. And he will comply with your guidance na wala pong cash advance. Kasi narinig niya po nung nagkaroon po kayo nung unang panahon na sinabi niyo po na mas maganda yung walang cash advance. Siya po ay makakausap po namin siya coming December 23 at nag-assure po siya na magbibigay po siya ng 30 million doses para po sa atin. Yun po ay yung Novavax. This is an American brand na gagawin po sa India. Ganon din po yung AstraZeneca. Hindi po tayo binitiwan ng AstraZeneca. At baka this coming next week, either December 28 o 29, inaantay lang po namin yung Ministry of Health regulatory authorization ng UK at pwede na po namin pirmahan yung kontrata. Ito naman po ay 20 million doses at 10 million doses for LGU at saka po sa ating private sector. So all in all po, kung magkakaroon po tayo ng pirmahan this coming month, meron po tayong 60 million for the second quarter at saka third quarter po. May I just explain to the public the reason why we seem to be a second fiddle in these negotiations for the acquisition of vaccine. Parang second fiddle nga tayo. It's because yung mga mayaman na doon pa ginagawa sa kanila ang vaccine kaya ng Pfizer, uunahin talaga ang Amerika. There's no such available vaccine sa Pfizer ngayon. Wala silang maibigay. Ginagamit nga sa Amerika kinukuha. Yung sabi nila, sobra nila yan, but that remains to be seen. Kung kailan maging sobra at kailang mabigay sa atin. Let us be clear on this. There is as yet no Pfizer vaccines available for the Philippines. And for a long time, wala pa, binabakunahan pa ang mga Amerikano lahat. Agawan sila ngayon sa Amerika. So, that explains. Yung sinasabi ni General Galvez na bakit na madelay kasi binibili ng mga mayaman na bayan. Tayo, wala man tayo masyadong yung pera lang natin, pangbili lang talaga. But we do not have the clout because we are not a rich nation. I'm sure you'd know what to do when the time comes. We go now to sa health department. What's new? Good evening, Mr. President, Senator Bongo, fellow members of the Cabinet. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating po mga kababayan. Ngayon po, muli na naman po ako magbibigay ng pinakahuling ulat patungkol po sa ating COVID-19 situation. Ngayon pong December 21, 2020,
Ang total cases po natin ay umabot na ng 461,505. Meron po tayong nadagdag na 1,721 sa ating po mga kaso. Karamihan po rito ay galing naman sa NCR at 578, 300 sa Region 4A, 178 sa Region 11 at 665 sa natitirang mga rehiyon. Para naman po sa ating mga active cases, can we have the first slide already? I'm not going to discuss the, sa COVID-19 response na lang po tayo. Sa kaliwa po, sa active cases, ay umabot na po tayo as of December 21, 23,341 or equivalent to 5.06%. Sinabihan na po namin sila, Mr. President, na hindi pwedeng magsara ang mga laboratories during this time. They have to be fully operational, Mr. President. Kami muli ay nananawagan sa atensyon ng ating mga LGU. Doblehin po ang pag-iingat para sa ating mga lolo at lola ngayon Kapaskuhan. Sa kalagitnaan ng pandemya, patuloy ang pagririgalo natin ng buhay, kaligtasan at kalusugan sa bawat isa ngayon pong holiday season. Sa atin po tuloy ang Paskong Pinoy. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Secretary Duque. Now, I'd like to review the statements of General Galvez and Secretary Duque. Dalawa lang talaga yan. Iwas, pati yung protocol. Yung iwas sa paputok, itong paputok, ganito to. I heard reactions. The last time I announced that I was going to ban firecrackers. Alam mo, along the way, many years now, maraming mga bata na Pilipino na wala ng kamay, na matay, na bulag because of firecrackers. And yet we continue, this government or the previous government continue to allow the practice of allowing the public to use firecrackers to make the noise during New Year, knowing fully well that there will be casualties. Ang binabantayan nga every New Year is that we are glued on the TV and waiting for announcement of how many have suffered, ang ilan ang patay. Alam mo, sa totoo lang, maganda man sana yan. Pero but we are one of the few countries na talagang we allow it to be wild abandon. Alam mo kasi ganito yan, mga kaibigan ko. Yang lubentador ninyo, nakabalot ninyo, bili sa public at large, walang packaging gawa ito ni Duterte Enterprises o Duterte Fireworks. At meron doon ng mga warranties. Alam mo, kung ikaw ang nag-manufacture niyan, tapos there is a premature ignition, walang mahabol ang tao. If you come up with products that are really either not properly done or overly beyond the safety, the normal level of safety for civilians. Kaya ng mga lolo, Goodbye Philippines, pampatay eh. Parang maliit na granada. And mga package niyo wala kayo. You do not assume
any responsibility at all. Wala akong nakita na may hinabol ang gobyerno at nakulong dahil sa inferior or wrongly manufactured firecrackers. Until and unless we can come up with that, wala tayong mahabol sa inyo. Basta kayo balot lang ng balot. Walang warranties that this is a good thing to do, except kung may mga caveat kayo, may mga warnings, please do not do it. Wala. Walang pangalan. Walang mahabol ang tao. And yet, they are using a product made by you which is capable of death, getting blind, losing your fingers. In the years that dumaan, baski yung mayroon talaga. So, nagtataka ako kung ganun ang sitwasyon when I was mayor. And now I'm a worker of government sa national. Bakit ko payagan na yung puputok na maraming madisgrasya, maraming mamatay? And even if it's only one child losing one finger, it's bad enough that it should put government on notice that parang, Adre, nasa gobyerno ka, wala kang magawa para sa mga kababayan mo. Yan ang problema. Alam ko yung Bukawi. I really understand you. I might even sympathize with you. Loss of earnings and you are driven out of business. But the problem is the higher duty of government to protect public interest, public health. Kasi sinabi ko, it's a health issue. Kasi pag na-hospital ka o nabulag ka o you get burned all over, walang nobody except for government because it's a job. But actually, nonchalant yung yun. We don't care. Basta binili na, tapos na. Hindi pwede yung ganun eh. Dapat yan, with every product that is sold to the public, government must have an intervention or to interdict something which is really not good. Yan ang ano ko sa inyo. Mahirap yung mga maputol yung paa, maputa. So, kung ikaw ang nasa gobyerno, yun ang paradigm ko dito sa Davao. Why would I allow a product that is a hazard to the health and life and probably losing your life or limb? Limb is itong kamay, extremities mo. Yan ang ano. So, ako, nagmaka-worker lang talaga rin ako. Iniisip ko yan na panahon na siguro na you shift to another or look for something where you can use the powders there. May isa pa. Itong paputok. You know, I'm going to direct the DILG. Nandito si Secretary Anyo. Yang mga IED ng komunista, pasok ko na lang lahat. Yang mga IED ninyo, komunista, saan ninyo kinukuha yan? Sige nga. Where do you get your explosives?
powder. Karamihan dyan galing sa mina. So that may double check tayo ngayon. It must be cleared by the police and supervised strictly. And then when you go to the area, go to the commanding officer of the military there and let him know that you have bought these explosives para pag ginamit na ninyo yan, mabantayan. Not really they're present, but we would know ilang pulbura na pabili sa inyo. You can buy one, but most of them are, kami nagdududa kami sa gobyerno na ginagamit ninyo sa sundalo ko. So, itong pabili ng explosives, dynamites, must be controlled. Talagang higpitan ni General Anyo. And the commanding officer of the area na sa military must be informed so that he will also have, he would know how to check. Kasi ang karamihan ng sundalo ko, pati police, ang ano nila is IED. Yan ang panlaban nila. And yet, Geneva Convention does not allow it. Yeah, but when the communists use it, they justify it. The self-detonation or something. Hula balo. You go into a rigmarole, tawag niyan. Paikot-ikot na istorya. When you use it, it's okay. But when you use it to kill military men, government personnel, police, okay. Pag kayo naman gusto na maglagay ng landmine rin, pero ang problema, bawal, government cannot violate the law. Kayo, wala man kayong pakialam sa laws. Pati, I just would like to beg the indulgence of Secretary. You're next, but isingit ko na lang ito, sir. Itong komunista kasi I'd like to call the attention of Carlos Isagane Sarate, is the congressman. Adre, may anak ka na nag-aaral sa Europe. And sinasabi mo na si Sandro, yung anak mo, ginagastusan ng lula. Baka sabi mo talagang maluloko mo ang Pilipino, lalo ng kami dito. Ang lola mo, tinignan namin ng matanda na, wala namang propiedad, walang income. Paano makagasto ng education niya is John Paul II Catholic University of Lublin in Poland. Bachelor's degree in philosophy. Po dito, mayroon dito, he has been traveling all over Europe. He has been to Turkey twice, I think, and hindi ko na makita yung page. He has been flying all over Europe.
At saka kung ang sweldo mo sarate, yan ang ginagastos mo para sa anak mo. You're pulling everybody's leg. Huwag mo kaming bulahin. Baka kaya siguro ang ginagastos mo yung pera ng kinokolekta ng mga NPA dito. Hindi nila alam na sila ang kinokolekta nila, pumupunta doon yan sa mga leader, mamalaki ang kita. Tapos sila hirap. Yan ang problema dyan sa mga NPA. Nagpapaloko kasi kayo. Alam mo yung collection ninyo, mga siguro 30% lang maiwan para sa mga sweldo-sweldo ninyo. Karamihan niya magpunta doon sa mga leader at sila ang may pera. Kaya nga kapag pagpag-aral itong abogado yung si Zarate, ano man ang si Sandro Europe doon nag-aaral, tapos sabihin ginagastos ng lula. Ayaw ko na lang, I would not mention names. Biro ka kasi, so ikaw talaga yan kay anak mo yan. I would not want to go into remittances kasi well, we have a way of knowing, pero alam namin na you send regularly money to your son. Pakisagot lang po. Kaya ikaw, you have a incongruity sa iyong ideology. Kunyari, galit ka sa mga mayaman. Kunyari, galit ka sa mga hindi nagbabayad ng wastong buwis. Nagpa-falsify ng mga properties nila. Ito si Zarate, komunista. Ito si Zarate, wala daw silang pera. Ito si Zarate, nagpapaaral ng anak niya. Ang pera ang ginagamit, alam mo, sa totoo lang, lahat, may taxation sila, lahat. Lahat ng magturo ka dyan sa mga mall, mga mining, mga transportation, lahat yan nagbibigay because may clout sila kasi may NPA, mga sundalo. Kayong mga sundalo naman, naawa ako sa inyo kasi nagpapakamatay kayo, wala naman talagang mangyari sa buhay ninyo. Ni minsan hindi ninyo matumba ang gobyerno. Kailanman, hindi talaga ninyo kaya. And yet, you continue to die, ililibing ka lang, na walang marka, and you are forgotten. You are devoured by Mother Earth. Yun lang. So wala na pag adlos minatay, wala. They don't, your family don't even know kung patay ka na o hindi. Sabi lang na wala. Kaya ikaw, Zarate, you are a hypocrite. You're, may sakit ka, sabihin ko lang sa inyo, may bagbag dito. You are, on top of it all, you are a chauvinist pig. Totoo yan. Gusto mo kausap sa akin? Palamin mo lang ako, tawakin mo si Bong. Tayong dalawa lang. Gusto kitang kausapin. Tawagan mo si Bong. Gusto mo sa bahay ninyo, ako ang mag-akyat sa bahay ninyo. Saan? Dito, sa Manila, o saan ka nakatira? Mag-usap tayo. Huwag na yung NPA, komunista, lalaki sa lalaki. Gusto nang mag-usap. Kung talagang lalaki ka, huwag na yung komunista ka. Kung lalaki ka talaga, tanggapin mo ang hamon ko.
saan mong gusto tayo magkita. Kung gusto mo bodyguard, isama mo na si Trillanes. Kasi sabayan ko na. Sige, ako na mag-isa, dalawa kayo. Totoo yan. Palamin lang ninyo ang mga media kung saan. Hindi ako magsama. I will order my security people to go away. Bastos ka eh. May ginawa ka na muna, bastos ka. Trabaho ng tawag nila ng mga chauvinist pig. Ngayon, agrabyado ka sa sinabi ko, kausapin mo ako, puntahan kita mag-isa ako. Kung gusto mo sa bahay mo, kasi kontrolado mo kung sinong pumasok. Letse ka. Kayong lahat, ang hindi ko lang nililetse, alam mo sino? Ang mga taong kawawang NPA. Yung mga leader, wala. Ginagawa ninyong yung clout ninyo kasi may sunugin ninyo mga makinarya, mga truck, hold upin ninyo. Tapos yung mga NPA, sige, mamatay kayong lahat. Yan na lang ang buhay ninyo. Sige, takbo. Yan ang gusto ninyo. Di sige. Total, itong Philippine Army, matagal naman ito. Wala pa ako, Philippine Army na. Tatay ko, no? Philippine Army, no? Wala pa siyang asawa. Hindi ako makahintay. Nandito lahat, gusto kong basahin. Kompleto picture. Bata ka pa. Pero high school, kuha ka ng diploma, bata ka pa. Kala ko ba abogado ka? Ang lamang namin dito, lamang ko, kilala ko kayong lahat. Kilala ko kayong lahat sa mga white area ninyo. Kaya, you might want to go upstairs. Doon na lang kayo. Kilala ko kayong lahat. John Anyo, it's your time. Magandang gabi po, Mr. President. Magbigay lang po ako ng konting ulat. Ang DILG po ay isang departamento na nasa frontline at nagpapatupad ng ating mga quarantine protocols at batas. Pero isa rin po sa naapektuhan itong COVID. Sa buong DILG po ay napatala kami ng 11,199 cases. Ang pinakamataas po ay ang Philippine National Police, 8,718. Ang Bureau of Fire Protection, 1,363. Ang BJMP, 1,030. At nagkaroon po kami ng 38 patay. Pinakamarami po ang PNP, 27. Pero ngayon po ay 490 active cases na lang ang sa DILG. Pero patuloy pa rin magpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Sa ating mga preso na binabantayan ng BJMP, nakapagtala ng total of 1,992. Pero 103 na lang po ang active at 25 ang namatay. Sa anti-drugs or anti-illegal drugs operation po for the last 2 weeks, ang ating Philippine National Police over the pandemic ay nakapag-conduct ng 1,829 operations. Nakapag-aresto ng 2,157 suspects. Nakapagtalaga ng pag-surrender ng 27 drug users at 12 ang namatay sa operations. At nakapag-confisca
ng illegal drugs, binubuo ng shabu, ecstasy at marijuana, a total of 114,730,000 pesos po worth of illegal drugs. Thank you, General Anyo. Del? Magandang gabi, Mr. President. Kung lang po ito, sandali lang po ito, dagdag lang sa mga naiulat na. Yung pong inyong sandatahang lakas ay katulad ng sinabi ni Secretary Anyo ay kaakabay ng natin sa pagmamanman sa pagpa-implement ng health protocols. Maliban doon sa sinabi ni Secretary Doke kanina na mga high risks ay patuloy nating minamanmanan itong mga lugar na ito, Iloilo City, Iligan, Tacloban City, Lanao del Sur, at saka yung South Cotabato. Para po malaman nila na sila ay minamanmanan natin, baka sakaling tayo umaasa na sila ay lalong mag-ingat ngayong Kapaskuhan na to. Dito naman po sa testings natin ay nakapag-testing na tayo ng 6.4 million tests na. Yan, 6.1 million individuals. Detection capacity laboratory licensing, noong pong Pebrero ay isa lang yung ating laboratory, ngayon ay 196 na. At meron pang 86 laboratory na applying for licenses. Ngayon, doon po sa ating OFW ay meron ng 377,000 plus ang nakauwi at ating iniuwi sa kanilang mga probinsya. Yung po namang mga papauwing Pilipino na galing sa Sabah, hininto muna po, Mr. President, dahil nagkaroon ng 30 kaso ng mga dumating nung nakaraang araw. Siya nga pala, Mr. President, dahil sa pagbagyo ng pag-ulan, dala ng bagyong Vicky, ay nagkaroon ulit ng baha doon sa Cagayan Valley. Ang tinamaan po ngayon ay yung probinsya ng Ilagan, ng Isabela, lalong-lalo na yung city ng Ilagan, at saka lahat ng mga municipality along the Cagayan River. Pero nandun na po yung ating DRRMC na tumutulong sa kanila. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you. Everything is everything has been explained to the people. So, mga kababayan ko, salamat sa pagtangkilig sa programa na ito.